Good morning mga paps! Another day, another biyahe seri na naman. Quick update lang mga paps kasi naisipan kong mag video ngayon dahil maulan. So i-update lang natin yung ating mga kapwa TNBS driver, at the same time yung ating mga aspirant na gustong pasukin yung ganitong negosyo or ganitong trabaho. Today is mga paps, today is July 18 pa lang ngayon mga paps. It's already 9:45 pero kanina pa po tayo bumabiyahe. Kaninang mga 8:30 lang rin, siguro mga 1 hour mahigit pa lang ako bumabiyahe. So kanina kasi nakapokus ako kumuha ng mga booking, namimili ako kasi alam naman natin pare-parehas na kapag maulan, lalo yung ulan tuloy-tuloy kanina pang umaga, may mga area na po na baha panigurado. So pinipili po natin yung mga book na ina-accept natin. Dahil alam din naman natin ulit, pare-parehas na kapag maulan, umuulan po ng isda. Umuulan po ng isda mga paps, iba-iba yan. May tuyo, may tuna, may balyena. Ayan, katulad ngayon, nakakuha tayo ng tuna mga paps, no, from dito yan sa may Quezon City. Kasi ang target ko kanina, dito lang sana ako sa QC. Kaso ang dami talagang booking na na matataas ang fare. Kaya naisipan ko, sige mag long ride na lang ako, isang long ride lang. Then, syempre pauwi, kahit yung pauwi natin, papatsi-patsi lang, okay na. Nakikita na rin tayo dyan mga paps. So, ang ating biyahe ngayon, nakakuha na tayo kanina, bago tayo mag-video, from Grass Residence, dito yan sa may Bago Bantay, Quezon City, papuntang NAIA Terminal 1. Ayan, so sana mapag-skyway tayo, di ba? So, mag-region out na lang tayo na maraming bahang lugar. Let's see kung papayagan tayo mga paps. At isa pa mga paps, kapag maulan, medyo may kataasan yung fare. So parang ito na rin yung Pasko sa atin, pag maulan, ayaw ng passenger ng maulan, pero tayo mga driver, gusto rin natin yan kahit papano kasi nakakatulong yan sa atin na mas kumita ng malaki. Yun nga lang, sasama natin ng ingat syempre. Bukod sa maraming bahang lugar, syempre madulas din yung mga daan, kaya sama natin ng ingat mga paps. Okay? Dalawa boss yung ko, isang updated, isang luma. Maganda ba yung bagong update? Ito lang kayo sa mga mangyayari sa biyahe natin ngayong araw. Let's go! So yun mga paps, ito yung nakuha nating booking. Pang-apat ko na siguro to, pang-5. So from Bago Bantay, Quezon City, going to NAIA Terminal 1, ang kanyang fare is 572. So usually mga paps, lalo na sa mga full-time or daily na bumabiyahe talaga, alam nila talaga ang rate niyan. Kapag galing dito sa parteng Diliman or Bago Bantay, hindi umaabot ng 572 pesos yan. So ngayon, dahil medyo maulan, medyo may dagdag din yung pamasahe natin. So yun lang mga paps, hatid na natin to. Update ko na lang kayo ulit mamaya. Let's go! So yun si ma'am. So thank you ma'am. So time check mga paps is already 10:56. So kuha tayo ng ating next booking. So andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1. So tara mga paps, update na lang kayo. Let's go. Ayun mga paps, natin na natin si ma'am. So pinag-skyway nga tayo ni ma'am, no? Thank you ma'am. So nagantay tayo kanina sa Terminal 1. So ang hirap kasi tumambay doon, kaya ako ang diskarte ko. Nag-rolling ako sa Terminal 1, Terminal 2, tapos hanggang makapunta ako ng Terminal 3. Tumatakbo ako ng mga paps, mabagal lang. Pero pag may nakita akong marami nakatambay na sasakyan, nakikitambay na rin ako. So wag lang maabutan ng mga airport police kasi naninikit sila dito So on the way tayo ngayon mga paps sa Terminal 2. Ayan. So based na nakikita ko, marami pa rin talaga nakatambay. Pero unlike kahapon, nung nakarang araw, grabe kabilaan, ang daming nakaparada. For sure mga TNBS driver yon. Pero ngayon maaliwalas naman siya. So baka maraming booking dito sa Terminal 2. Kaya update ko lang kayo mga paps kapag nakakuha tayo ng booking dito sa Terminal 2. Let's go! Thank you so much mga ma'am. So time check mga paps, 11:57, hindi ko na na-videoan kanina. So ang kanyang fare is 181 lang from dun sa may airport road, tapos punta ito SMX. Parang Egul ang baba. So let's see mga paps kung ano pang mga susunod natin booking. Let's go! So yun mga paps, onting update lang. Andito tayo ngayon sa kahabaan ng EDSA. Pero kakapasok ko lang ng EDSA, dito ako sa top. Kakababa ko lang sa isang passenger natin sa MRT sa may TAF. So as of now mga paps, it's already 1:32 PM. Nakaka 1 trip 41 pa lang tayo.
Pero late naman na tayo bumaya mga paps, mga mag-alas 9 na rin. Pero rolling na rin ako pa uwi mga paps. Kasi ayoko nang lumayo-layo. So mga bandang alas 12 kanina or mag-alauna ata yung mga paps. Bumalik na yung fare, bumalik na yung ano niya, yung presyo niya. Kaya medyo tumumal. Galing ako kanina sa may Pasay, sa may MOA, ang daming ano doon. Ang daming nakaabang. Kaya ano, ayoko na rin maipagsabayan doon gawa ng trinay ko. Ang hirap makapag-accept ng booking kasi ang dami for sure sa mga sa nag-book na passenger, ang daming ano doon, ang daming nag-a-accept. Nalilito na yung passenger kung sino pipiliin. Kaya nag-rolling ako mga paps. So nakakuha tayo mga 2 o 3, paikot-ikot lang ako doon. Then hanggang napadpad na nga ako dito sa may top. Since nasa EDSA na tayo, ay rolling na ako pa uwi. At sana makakuha pa. Maka 1.5 man lang or 2,000 pa. Pwede na ako doon mga paps. So sige mga paps, update ko lang kayo ulit mamaya. Let's go! Thank you ma'am and sir. So time check mga paps, it's already 2:39 in the afternoon. So ang fare niya is 100 for 6 seater pero dalawa lang silang sumakay ang kulit. Sige mga paps, update ko na lang kayo kung meron pa tayong next booking. Let's go! So yun mga paps, habang waiting tayo ng ating next booking, kwentuhan muna tayo kasi natawa lang ako. Bago ko yan ibaba sila, meron pa akong isa pang naging book. From ano siya, underpass ng ano, connector ng SM Makati tsaka ng Glorieta. Natawa ako kasi hindi ako familiar doon. Ang alam ko lang na pick upan doon is yung sa Juan Ayala. So familiar na ako doon. Pero yung doon sa pick upan doon sa may SM Makati papuntang sorry. Yung pick upan doon sa may overpass connector ng SM Makati tsaka Glorieta, hindi ko pa alam. So kaya sinunod ko lang si Google Map. So from Ayala up galing EDSA, yung unang stoplight doon kumaliwa ako. Pagkaliwa ako nagulat ako. Papunta na ng parking lot. Kaya natawa ko, puto, sabi ko ano to, anong gagawin ko dito. So paikot-ikot ako doon. So hindi ko alam yung hindi ko alam kung paano yung kung sang exit ako lalabas doon. Buti na lang may guard. So tinanong ko. Nagtanong na lang ako sa guard na kung saan po yung pa-exit. So yun, share ko lang mga paps kasi ang hirap. Ang hirap kapag di mo talaga kabisado yung yung area. Maliligaw ka kung aasa ka lang kay Google Map or kaya kay Waze. For sure yung iba nating ka-PNBS, yung mga kapapsin natin diyan. Naligaw na rin doon. Nagulat ako pagkaliwa ako, parang tunnel na to ah. Kala ko tunnel lang, yung pala parking lot na ng Ayala mula. Ilang mga pop, share ko lang sa akin, hindi ko na videoan. At pala binidyoan ko para actual ko nagpakita sa inyo. Pero parang napanood ko rin to kay sino ba to yung nagbablog kay Grab, si Tong Beats. Yan, si Tong Beats TV, idol ko. Tapos bumiyahe nun eh. Yung parang naligaw rin ata siya dun. Or nagulat din siya. So yun lang mga paps, update ko na lang kayo. Pero ang plano ko is paunti-unti na akong pauwi ng Diliman, Quezon City. Okay, so nandito tayo ngayon sa Taguig, dito sa may BGC. So hanap pa tayo ng booking pa Diliman. Let's go! Thank you so much ma'am. Maraming salamat po. So time check mga paps, is already 3:48. So andito na rin tayo sa Diliman, dito sa may Morato. Malapit na rin tayo sa bahay mga paps. So check natin kung meron pa tayong makuha pa uwi mga paps hanggang dun sa amin. Let's go! Antayin lang kayo mga paps. Time check mga paps, it's already 3:53 in the afternoon. Nakakuha na tayo ng ating next booking. So pauwi na rin to halos. So from BPI Timog, dito yan sa may Timog Avenue, papuntang Seda Vertis North mga paps. So sa halagang 122 4-seater. So update ko lang kayo mamaya mga paps. Sa tingin ko last booking ko na to. Tara mga paps, salitin natin to. Let's go! So yan mga paps, touchdown na tayo dito sa ating home base. Syempre magko-compete na tayo ng ating kinita, pero syempre unting recap lang tayo mga paps. So sa mga gusto or willing or mga aspiring natin ng mga TNBS driver, isa po to sa mga mararanasan ninyo. Kaya rin po ako nagbablog para mamulat na po kayo kung ano yung mga posibleng mangyari kapag pinasok nyo po yung ganitong klaseng negosyo or ganitong klaseng trabaho. So for example, ngayong araw maulan, medyo po yan, magandang biyahe din po yan, pero syempre kapag sinamahan ng diskarte, aalating ka rin dyan kasi baka mamaya hindi nyo alam yung mga lugar na
bahain, konting ulan lang bahain, tapos yun yung mga book na nakukuha ninyo. So ang advice ko lang po hanggat maaari, iwasan nyo po yung mga lugar na bahain. For example dyan is yung mga area dyan sa may Espanya, marami sa Manila sa Valenzuela, sa Malabon, Nabotas, sa Marikina, okay lang naman yung sa highway, pero yung mga loob-loobo ng Marikina at maaari wag na sana. Isa pa, expect nyo na rin na sobrang traffic sa EDSA kapag maulan, kasi nagbabaha dyan sa Mandaluyong. Hindi ko nga alam kung ba't nagbabaha dyan ngayon So basta yun lang ang aking mga paps, kapag maulan piliin nyo na lang rin yung mga booking na alam nyo baha dun sa lugar na yun, huwag nyo na lang tanggapin. So yun lang naman mga paps. Bali ako naman hindi naman din ako masyado nag full time. Itong mga video na to para rin to dun sa mga gusto lang sumideline. For example, may mga trabaho o kaya free time lang nila Saturday, Sunday. So nasa tamang YouTube channel ka mga paps, kasi madalas akong sideline lang, hindi full time. So pinapakita ko rito yung biglang sisegue lang ako ng biyahe, kung ano ba yung posible kong kitain, kung magkano ba yung posible kong kitain. So usually mga 3, 4, 5, 6 hours lang ako, 7 hours. Pero nung una-una mga 10 to 12 kaya ko yan mga paps. Pero ngayon kasi medyo nagiging busy tayo, kaya pasundot-sundot lang tayo ng biyahe mga paps. For example ngayon, sige kumpitin na natin mga paps. So hindi na nga ako nakapag-video kanina ng mga nauna kong booking. Lumabas ako siguro mga before 9. So it's already 4 na rin. So 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. So 7 hours lang akong bumiyahe. Or 7 hours ako nasa kalsada. Pero bumiyahe lang ako ng 6 hours. Kasi 1 hour doon kumain at may pahinga rin ako syempre. Hindi ko masyado sinasagad yung sarili ko sa pagbiyahe. Kaya nagpapahinga rin ako mga paps. Yun. So sige mga paps, kumpitin lang natin. Sa 6 hours nating pagbiyahe mga paps, kumita lang ako ng 1,908 pesos mga paps. For sure, sabihin ng ibang TNBS driver, may inayan. Nainiwala naman ako doon kasi medyo kanina nung na-observe ko, medyo inalat ako bandang dulo or basta padulo na yun puro traffic na rin yung ating napupuntahan. Well anyway, gaya nga ng lagi kong sinasabi, no, maliit man o malaki, magpasalamat tayo lang lalo na sa Diyos, diba? Kasi binibigyan tayo ng paraan para kumita. Tama ba mga paps? So yun mga paps, kumita tayo ng 1,908 pesos ngayong araw. Siyempre ang feeling ko ang gas lang natin dito is, sige sabihin natin 500 pesos. So meron tayong 1,400 at ibigay na natin yung butal sa ating maintenance. So kumita pa rin tayo ng 1,000 pesos mga paps. Wala naman tayo mga expenses. So hindi na rin biro yung kita na 1,000 sa pagtatrabaho mo ng 6 or 7 hours. Above minimum na rin siya. So lagi ako nagpapasalamat sa Diyos kasi binibigyan niya ako ng ibang source of income. Tapos nang bilihin ngayon, napaka-importante na meron kang multiple source of income mga paps. So discount lang tayo mga paps. Ayun na mga paps, sana nag-enjoy kayo sa ating vlog ngayong araw. Kaya sa mga bagong viewers natin dyan, wag nyo kakalimutang mag-like at subscribe para naman magtuloy-tuloy ang paggawa at upload natin ng mga videos. So yun lang mga paps, beep beep sa inyo, sa muli nating pagkikita. Paalam!